This po, this ko. Bakit mo ako pinabayaan? Sa bawat pagtatat ng duha, sa ditay ng madaling araw, sa bawat himantong hininga, natira pasan ang buong daigdig. Sa bawat pagkakataong nadarama nating tayo'y nag-isa sa gitna ng laban. Isang tanong ang natin dumadafo sa ating mga isipan. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Isang katagang na mula sa pinakamadaling na pighati. Isang sigaw ng pagsumamo sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Ngunit mga kasama, bago tayo namubog sa pamunoy na kapaitan, hayaan ninyong bilhin po kayo si paglalakbay. Isang paglalakbay sa pagitan ng sugat at paghilom, sa pagitan ng pagkatalo at tagumpay, at sa pagitan ng pagsupo at muling pagbangon. Ang buhay na isang kabataang Pilipino sa kasalukuyan ay hindi biro. Tayo ay nasa ilalim ng filosofya ng lipunan. Initimbang ang bawat tilos, inubusgahan ang bawat pagkakamali. Ang hirap na ating dinaranas ay hindi lamang pisikal na pagod. Pisikal na pagod mula sa pag-aaral o pagtatrabaho. Kundi ang sipolongyal na bigat na expectation ng ating mga magulang at ng mundong mapanghusga. May mga araw na tila ang langit ay gawa sa bakal. Hindi marinig ang ating mga panalangin at ang ating mga sonarap ay tila mga animong naglalaho sa dilim. Dito pumapasok ang pakiramdam ng pag-iwan, ang hapdi na kabiguan na tila isang putsilyo o unti-unting humihiwa sa ating pagkatao. Ngunit, alam niyo ba kung kailan pinakamatingkad ang hininga isang bikurin? Ito ay sa gitna na trinawari, pinakamalalim na karinglay. Ang ating mga failures o pagkakataon tayo ay nasapa ay hindi tuldok na nagtatapos sa ating kwento, kundi kuwit na nagbibigay daan sa mas malalim na kahulugan. Ang bawat bagsak sa pagsusulit, ang bawat rejection sa ina-applyang trabaho, at ang bawat pusong nawasak ay mga trial by fire na nagpapatibay sa atin. Huwag nating itingnan ang ating mga sugat bilang kasintasan. Ituring natin itong mga medalyang patunay na tayo ay lumarban. Ang pagkabigo ay ang pinakamabagsik, ngunit pinakamabisang guro na magtuturo sa atin kung paano maging mapagkumbaba at masigasi. Paano ba tayo babangon? Paano natin lulupigin ang mga higante ng ating buhay? Ang susi ay hindi matatagpuan sa paninisi, sa tadhana o sa Diyos, kundi sa pagyakap sa katotohanan. Ang bawat bakit natin ay may nakalaang paano. Ang tagumpay ay hindi isang biglang pagsabog ng swerte. Ito ay ang produkto ng dugot pawis na mga tabing puyat at na mga pananampalatayang mas malaki pa sa ating mga tao. Upang manalo sa buhay, kailangan nating matutunang makinig sa bulong ng ating puso sa gitna ng ingay ng mundo. Ang tunay na tagumpay ay ang pagiging tapat sa iyong sarili habang nagsisilbing inspirasyon sa iba. Sa bawat pagsumamo natin sa itaas, madalas tayong makaramdam ng katahimikan. Ngunit sa katahimikan iyon, doon tayo hinuhubog. Ang Diyos ay hindi tayo pinapabayaan. Siya ay abala lamang sa pagvilok ng ating pagkatao
upang maging handa sa mas palaki biyaya. Ang hirap na yung ginaranas ngayon ay ang down payment para sa kaluwalhatian yung aanhin bukas. O aabihin bukas. Kaya't sa susunod na itatanong mo kung bakit ka iniwan, tingnan mo ang iyong mga kamay, may dakas pretong pumilos. Tingnan mo ang iyong puso, may tibay pa itong magmahal. At tingnan mo ang iyong kapwa, naghihintay sila, na ikaw naman ang magsilbing ilaw sa kanila. Mga kabataan, huwag tayong matakot maging vulnerable. Ang pag-iyak ay hindi tanda ng kahinaan, kundi pagkilala na tayo ay tao lamang. Ngunit pagkatapos ng bawat habol-void, unasan ang mga mata, ayusin ang sarili, at muling humafbang. Ang buhay ay isang marathon, isang sprint, isang hindi mahalaga kung gaano ka magkabilis, ang mahalaga ay hindi ka humihinto. Ang tagumpay ay mas matamis kapag ito ay nagmula sa isang pusong minsan nadurog ngunit rinirit or piniling mabuong muli. Ang iyong kwento ay hindi tungkol sa kung paano ka nadapa, kundi tungkol sa kung paano ka pumayo at nagpatuloy sa kabila ng lahat. Sa huli, ang sigaw nating, Diyos ko, bakit ako pinabayaan, ay magiging sang-awit ng pasasalamat. Panginoon, salamat dahil hindi mo ako hinayaang manatili sa pusikan. Ang bawat ligasi ay may hangganan, at ang bawat gabi ay may anumang naghihintay, or may umagang naghihintay. Maging maalab ka sa iyong mga pangarap. Maging matapang ka sa iyong mga laban. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, mapagtatanto mo ang bawat pinakamahusay na bersyon na iyong sarili. Tayo ay mga Filipino. May dugong maharlika, may pusong palaban, at may kaluluwang kailanman ay hindi matasalo ng kahit anong bagyo ng buhay.